Anong klaseng choke job ang nasaksihan natin sa Madison Square Garden? Akala ng lahat, selyado na ng Cleveland Cavaliers ang panalo na umabot sa 22 points ang baon nilang abante kontra sa New York Knicks sa pagsisimula pa lang ng fourth quarter. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mismong si Charles Barkley na ang nagsabi. Isa ito sa certified at napakalaking choke job dahil pinanood lang ng Cavs kung paano sila burahin ng Knicks sa crunch time sa papamagitan ng nakakawindang na 44-11 finishing run para itakbo ang Game 1 115-104. Kung naghahanap kayo ng masisisi, wag na kayong tumingin ng malayo dahil ang tinaguri ang The Beard si James Harden ang bida sa trahedyang ito. It was a complete nightmare performance para sa kanya. Biruin mo, sa buong laro, mas marami pa siyang naitalang turnovers kaysa sa mismong naipasok na field goals. Harden finished the night with a heroic 6 turnovers habang 5 lang ang kanyang na-shoot mula sa field. Dahilan para maging malamig pa sa yelo ang kanyang gabi at tuluyang iwanan sa ere ang Cleveland. Hindi lang basta masama ang laro, talagang nawala yung kanyang scoring gravity ng higit na kailangan siya ng kupunan Harden shoots a miserable 5 out of 16 from the field. At pagdating sa dulo ng regulation at overtime, parang naging multo siya sa loob ng court. Walang bakas ng pagiging elite playmaker or scoring champion. Ayon sa mga dismayadong fans sa social media, kapag tinanggal mo ang kanyang signature step back at perimeter ISOs, tila wala na siyang counter adjustments. Parang nadepensahan ng mahigpit ng New York. At kung akala nyo nasa opensa lang sumablay si Harden, mas malala ang naging kwento sa kabilang dulo ng court. Naging talamak na target siya ng opensa ng Knicks. Ginamit siya ni Jalen Brunson bilang personal playground. Lalo na sa mga isolation plays, sinasayawan, nalalagpasan at naiiwan si Harden sa bawat possession. Dahilan para mapilitan si Coach Kenny Atkinson na magpadala ng double teams at dahil dito, nabuhay ang labas ng Knicks at sunod-sunod na triples ni Mikal Bridges at Landry Shamet ang pumatay sa momentum ng Cleveland. Dito rin pumasok ang matinding kritisismo kay Coach Kenny Atkinson mula kina Charles Barkley at Shaquille O'Neal. Sobrang bagal mag-adjust ng coaching staff habang natutunaw ang 22-point lead. Hinayaan lang nila na ma-expose si Harden sa defensive switches at hindi man lang gumamit ng timeouts nang magsimula na yung 18-1 run ng Knicks. Nang magpanic at nag-trap kay Bronson, doon na tuluyang nagka-breakdown ang defense dahil sa mga wide open shooters ng New York. Habang si Harden ay struggling, sinubukan nating tingnan si Donovan Mitchell at binuhat niya scoring yung Cavs. Mitchell poured 29 points on 12 out of 23 shooting kasama pa ang 6 na steals para panatilihing buhay yung chance ng kupunan. Si Evan Mobley naman ay nagpakita rin ng puso sa third quarter na maghari ito sa paint. Humakot ng rebounds, pumoste para sa kanyang 15 points. Sayang na sayang ang effort ng kanyang star teammates dahil pagdating sa dulo, kulang na kulang ang naging tulong ni Harden para isara ang laro. Sa kabilang banda, pinakita lang ni Jalen Brunson kung ano yung tunay na kahulugan ng pagiging isang clutch superstar. Bagamat tahimik siya sa mga unang quarters, Brunson donned his Superman cape pagdating ng fourth quarter at overtime, kung saan umiskor siya ng 17 critical points. He finished the game with an spectacular 38 points and 6 assists. Ang kanyang floater at clutch jumper sa mga latter part ng regulation yung pumersa ng overtime na nag-meet siya ng tuluyang pagbagsak ng depensa ng Cavs. Ang pagkatalong ito ay nag-iwan ng malalim na sugat para sa kampo ng Cleveland. Ayon kay Charles Barkley, all losses are not the same. At ang mga ganitong klase ng pagkatalo ay nakaka-deflate ng moral advantage sa buong team. Hawak mo na yung laro May pagkakataon ka ng manakaw yung home court advantage sa Madison Square Garden. Pero hinayaan mo ng makasaysayang comeback ang nangyari sa harap ng New York crowd. And nagiging wild talaga sila. And nakakaaliw talaga yung nila pag nasa labas yung mga interview, yung mga videos. Nadadamay pa si Trae Young, diba? Gayunpaman, kung may isang bagay na maaasahan sa grupong ito ng Cavs, ito ay ang kanilang resiliency. Sa mga nakaraang serye, napatunayan nilang kaya nilang bumangon mula sa mga masasaklap na pagkatalo, tulad ng pag-ahon nila sa 2-0 deficit nitong nakaraang round. Kakailanganin nila Mitchell at Mobley yung buong rotational cast din na kalimutan agad yung bangungot na ito para makabawi sa susunod na salpukan.
Magawa kaya ni James Harden na bumawi at patunayang may natitira pa siyang lakas para sa isang bounce back performance o tuluyan na siyang hihilahin ng kanyang reputation bilang isang postseason choker? Abangan natin ang sagot sa Game 2 na gaganapin pa rin sa Madison Square Garden. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.